Good morning. Ibati katabi mo. Good morning sa'yo. Good morning. Annyeonghaseyo. Totoo pala yun, na pag napunta ka doon, pag uwi mo, K-pop ka na. Joke lang po yun. Nakakatawa lang pag uwi namin sa airport yung mga kabataan. Pali mo ang K-pop ang dating, nakatungtong lang na. Sabi ko, okay tama ito nakakahawa Salamat po sa mga nag-pray. Dahil nakauwi kami ng buhay. Kita niyo naman, nandito kami ngayon. Bago po kami lumipad papuntang Korea, yung aeroplano namin sinakyan, nag-trip yung kuryente na wala ng power. Buti na lang, palipad pa lang kami, hindi pa nasa ere. Sabi ko, ano kaya kung sa ere ka na wala ng kuryente? Ano kaya yung tsura? Palagay niyo kaya? Si Paolo. Pa-take off na kami, biglang boom, nawala yung kuryente. Sabi ko, ano yung nangyari? Brownout? Di siguro nagbayad si Meralco itong mga to. Ayun, hindi na nakalipad yung aeroplano. Sabi ko, pag ito gagawin, tapos umulit na nag-trip sa taas, patay. Kaya sabi ko, sana palitan. Ayun, pinalitan naman. Kaya lang from end to end ng airport, dulo sa dulo, so lakad ng lakad. Pero sa kabuuan, yun, salamat sa mga nagpipray. Kaya importante po yung may nagpipray. Okay? Kaya kayo po, kung wala pa kayong Bible study, paulit-ulit kong pinananawagan at pakulit po ako. Pag kayo may problema, may sitwasyon, pasa nyo lang sa Bible study leader nyo. And then the Bible study leader, ipopost niya sa JM prayer request. Then marami nang magpipray. Importante po yung prayer. Powerful po yan. Sino naniniwala? Powerful ang prayer. Ayan. Ngayon, hindi ka makakasali sa JM prayer request pag wala kang Bible study kasi wala kang connect. Wala kang connection. Kaya minsan may mga nagpapapray sa amin. Sabi ko, nagpapray na ba kayo sa Bible study leader niyo? Naku, wala pala. Kaya sabi mo sa katabi mo, may Bible study leader ka na ba? Tanungin mo, may na-attend ka na bang Bible study? Kasi malaking tulong po. In case of emergency, may matatakbuhan ka. Dahil pag wala kang Bible study, may problema ka, direct ka kay Lord. Sabagay, powerful naman si Lord, no? Kaya lang, wala kang backup ng prayer ng ibang mga tao. Kaya yung mga wala pang Bible study, parang awa nyo na sa sarili nyo. Umattend na kayo ng Bible study, o magbukas kayo sa sarili nyong lugar. Kung kailangan nyo ng assistance, tawag lang kayo sa amin, PM is the key. Magkakaroon po kayo ng Bible study. Okay? So, yun, malaki kami po. Kada kibot, kada galaw namin, humihingi kami ng prayer. Pastor na kami Kapalagay nyo, sinong malakas kay Lord? Yung miyembro o yung leader? Sabi na. Sabi na. Parehas lang Kaya lang, siyempre, ang protection ni Lord sa leader ay doble kasi may pananagutan kami sa inyo. Pero, bagamat ganun, kailangan pa rin namin ng backup ng prayer nyo. Kaya lagi kami nangihingi ng prayer request. So kung kami ay double na yung pabor at saka yung protection ni Lord, nangangailangan pa kami ng prayer nyo, how much more kayo? Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ng backup. Kailangan mo ng Bible study. At doon mo idadala yung prayer request mo. And then ipapasa naman sa group chat. Buong church nag-pray. Okay po ba yun? Kaya yung mga walang Bible study dyan, humanap na kayo. Humingi kayo ng tulong sa amin kung wala kayong malagyan. Okay? So let's rewind. Ang topic natin. Ano ba topic natin? Okay? Pagbabago sa ikabubuti ng ating pagkatao, ng ating buhay. So, change for the better. Yung topic natin last Sunday, ano po? Okay. So, nag-start ako sa ang pagbabago sa utak nagsisimula. Yan po ang tinuturo ng Biblia. Kahit sa psychology,
Kahit sa mga training, sa mga motivational speakers, lagi nilang binabanggit, what the mind conceive, the body will achieve. Pag ang utak mo na bago, ang buhay mo magbabago. Kaya ang simula ng pagbabago saan? Saan? Sa utak. May nagsasabi kasi sa puso. Tama yun, sa puso. Pag hindi bumaba sa puso, hindi ka magbabago. Pero ang simula ng pagbabago sa utak, bababa sa puso, lalabas sa nguso. Because according to the Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Pag sinabi ng utak mo, ito yung mararating ko. Bumaba sa puso mo, na-fuel yung passion, talaga excited ka, lalabas sa bibig mo, maaabot ko to. Aasenso ako, magbabago ako, yayaman ako, gagraduate ako sa kolehiyo, magkakanegosyo ako, makakabili ako sariling bahay at lupa. So, lumalabas sa bibig mo yun. That's the power of faith confession. Pero nagsimula yun sa puso mo na nanggaling sa utak mo. So, ang pagyaman, saan nagsisimula? Sa utak. Pag nabago utak mo, naging utak mayaman ka, bababa sa puso mo yung fire, yung fuel, yung passion na yun, at lalabas sa bibig mo. Kino-confess mo, positibo, kahit nahihirapan ka sa oras na yun, lalagpasan mo yun. And then, sa dulo ng biyahe mo, yumaman ka. Sabi mo sa katabi mo, utak. Lahat tayo meron. Kaya may chance to change. Then, nag-evaluate tayo, isulat niyo yung mga sablay last year. Then, pupunta tayo sa Hebrews 12:1 and 2. Ano yung hinimay-himay natin to? Kung anong mapupulot nating mga treasure sa verses na yan. So, una, sabi doon, may goal. Si Jesus mismo may goal. So then, tayo rin, dapat meron din. So, nag-set na ba kayo ng goals for 2024? Sino meron na? Sino na-check na yun ng mga leaders nila? Kung kayo may Bible study leader, let the Bible study leader check your goals for 2024. Dalawa mag-check. Bible study leader at saka ministry heads. Kung youth kayo, yung leader nyo sa youth ay check yung inyong mga goals. Of course, sana ang makita ng leader nyo ay makatapos ako sa kolehiyo, makatulong ako kay nanay at tatay. Huwag sanang mabasa ng leader nyo, magka-jowa na sana ako this February. Sana yun, hindi biglang binago, biglang may nagbura. Tingnan nyo, may nagbubura na. Sana hindi yun, okay? So, mga ministry heads, check. Lalo sa youth. Set your goals. Okay? And then, make a SMART goals. What is SMART? Specific, measurable, attainable, yung kayang abutin, realistic, makatotoo, at merong time limit. Hindi pwedeng eternity and beyond. Hindi pwedeng kailan mo gustong yumaman. Basta, yayaman din ako balang araw. Nung namatay ka at nagising ka, nakapasok ka sa langit, wow, ang ginto ng sahig. Ang laki ng palasyo mo. Yumaman ka rin, kaya lang hindi dito, doon na. Kasi, yung iyong pangarap, hindi time-bound, time-bomb. Walang oras, walang limit. So, lagyan mo ng oras. Kaya nga, meron tayong 2024. Ano ngayon ang gagawin mo? Sa 2024. So, ang taong walang pangarap, paikot-ikot ang buhay. Napapagod, nagbabayad ng presyo, pero wala namang nararating. May movement, pero walang accomplishment. Parang nagbabasketball na walang ring. So, idadaanan din natin yung lahat ng mga pabigat sa biyahe, kagaya ng ginawa namin, tanggalin na. Okay? Tanggalin na yung mga pabigat. Dagdag bayad yan. Sa mga presyo babayaran mo sa buhay, dagdag yung mga pabigat. Ano yung mga pabigat? Yung mga hindi naman kailangan, pero ginagawa mo. Masyado kang laro dito, laro doon, tanda-tanda mo na. Ang laro sa bata lang yan. Hindi yung tanda mo na, naglalaway ka pa pag naglalaro mo sa cellphone mo. Tapos, mami, pabili ng cellphone, bakit? Nasira, nabasa. Ha? Tuluan ng laway eh. Grabe, no? Tama na yan, matanda ka na. Mag-graduate ka naman dyan. Yan, mga extra baggages yan.
Lalo na yung mga kasalanan natin ginagawa. And then, when we set the goal, we run the race, execute. Tandaan niyo yan, pag executive ka na, cute ka sa tingin ng iba. Pero pag wala kang narating, kahit anong galing, wala silang masasabing maganda sa'yo. Kahit anong galing mo pa, kahit anong pogit ganda mo pa, pero wala kang narating sa buhay, hindi ka cute. X ka lang. Kaya lagi ka na lang, X. Yan yung X ko. Yan yung X ko. Bakit X? Kasi walang execution, kaya X na lang. Walang narating. Pero pag ikaw may narating, hindi ka X, execute, executive na cute. So, be willing to pay the price. Ang pagyaman po ay mahirap. Ang pagiging mahirap ay madali. Kung gusto mo madali, maghihirap ka. Kung gusto mong yumaman, maghirap ka muna, yayaman ka later. Kung gusto mo mag-enjoy ngayon, hindi mapagod, maghihirap ka later. Ganun lang talaga buhay. Wala na tayong magagawa dyan. That's nature. Then focus on the goal. Ano bang mangyari? Mahirap man yung dinadaanan mo. Kung ito yung goal na pinalalakaran ni Lord sa'yo, go ka lang. Tuloy ang laban. Sabi mo sa katabi mo, tuloy ang laban pag may goal. Huwag susuko. Huwag titigil. Okay? So, continuation tayo. The same topic for the last topic natin ngayong buwan ng January. Okay? So, let's pray. Let's bow our head. Let's close our eyes. Lord, thank you sa buhay na binigay mo sa amin. Thank you dahil andito pa rin kami lumalaban, nagpapatuloy sa buhay na ito. Lord, hindi mo kami nilikha at hinayaang makarating sa puntong ito ng buhay for the sake of existence. We have a purpose. Because you are the God, the purpose, a plan. Kaya may plano ka sa amin, may purpose ka sa amin. You are the God of objectivity. Kaya Lord, hayaan mo na malaman namin yung purpose namin sa buhay na ito. Yung object namin, yung goal namin. The reason why we are here. The reason why we exist. Kaya Lord, tulungan mo kami as we listen to your word, continue to speak deeply within us kung saan ka nakatira sa puso namin. Kausapin mo kami at lagyan mo, Panginoon, ng kapangyarihan ng mga salitang ito na hindi lang ito inspiration, hindi lang ito motivation, but it will bring execution sa lahat ng mga matutunan namin. Cover us tightly with your blood and surround us with your warring angels sa lugar na to. Let your very presence be felt and let your voice be heard. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ito po tayo sa Joshua chapter 3, verse 4. Namatay na si Moses at this point of story dahil napikon si Moses sa tigas ng ulo ng kanyang kongregasyon, naangal-angal, wala nang ginawa kundi umangal kahit nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. And sabi ni Lord, lahat ng mga angalista mula 20 pataas, magkakandamatay kayo sa wilderness. Yung biyahe nila from Egypt to the promised land sa Canaan o sa Israel ngayon ay 40 days lang by walk. Pero umabot sila ng 40 years. Nung kami bumiyahe from Egypt to Israel, ano lang yan, siguro mga 6 hours. Kaya lang may bus, tourist bus. Kaya lang huminto kami sa Sinai, umakyat kami dun sa bundok kung saan binigay yung 10 Commandments. And then dumaan kami sa Red Sea kung saan yung hinati ng Panginoon. Tapos nagstay kami sa wilderness ng isang araw, isang gabi. So, kung babiyahin mo yan, maikli lang yan. So, nagkandamatay sila dahil matitigas ang ulo nila. Yung isang sitwasyon na humingi sila ng tubig, sabi ni Lord kay Moses, bigyan mo ng tubig. Sabihin mo sa batong yan, magkaroon ka ng tubig, lumabas yung tubig. Nabuisit itong Moses, pinukpok ng 2 ulit, sabi ni Lord, hindi mo ako in-honor sa harapan ng mga taong yan. So, ikaw din, di makakapasok sa promised land. So, namatay na si Moses doon, nahimlay sa bundok, at binigay niya yung leadership kay Joshua. Kabago-bago pa lang ni Joshua na leader, yun yung point na tumawid na sila ng
Jordan. Kasi ang ikot po namin, from Egypt, tatawid ka ng Red Sea, iikot ka dito sa Jordan, then sila, ikot sa Jordan, kami pumasok dito sa gilid. Pero sila, ikot ng Jordan, then from Jordan, Amman, Jordan, tatawid sila sa Jordan River. So, papasok na Israel. At ang unang mabubungaran ay yung Jericho. Yun yung unang-una nilang sasakupin. Isa sa pinakamalaking syudad sa Kanaan. So ngayon, sabi dito, sa kwento, umanda na kayo dahil tatawid na kayo ng Jericho. Tapos sabi ni Lord kay Joshua, hayaan mo yung mga tao ay dumistansya na onte at yung Ark of the Covenant na sumisimbolo sa presensya ng Panginoon ay mauuna, huwag kayong lalapit dahil nakakamatay yung presence ni Lord sa Old Testament. So may distansya, pero titigan nyo yung Ark, sumunod lang kayo. Kung saan ito pupunta, sundin nyo lang. Pag tumigil, tigil lang din kayo. Pag tumawid sa Jordan, tatawid din kayo. So yun ang utos. So sabi dito, sa huling verse ng 4, in order that you may know the way you shall go, for you have not passed this way before. Tumingin kayo doon sa ark para malaman nyo saan kayo pupunta. Alam na nila kung saan sila pupunta Promised Land. Ang narinig nila, magandang lupa, flowing with milk and honey. So masagana ang ibig sabihin nun. So alam na nila, pero hindi nila alam paano pumunta doon. Doon kami pupunta, pero paano pumunta doon? Sundan yung ark. Yung sabi ni Lord kay Joshua. So, merong word dito na ginamit. In order that you may know the way, you shall go, for you have not passed this way before. Ano ibig sabihin po nun? Sabihin nyo nga, you have not passed this way before. Ano ibig sabihin? Hindi ka pa dumaan dito. Hindi pa kayo nakapunta ron. Hindi pa kayo nakarating dyan. Hindi nyo kabisado yan. So, ang ibig sabihin, first time. First time yung pupunta. Ang tagal nyong alipin sa Egypt. Ang tagal nyong binubugbog doon, pinahihirapan. First time yung makikipagdigma. First time yung tatawid. First time yung papasok sa lupain ito na napakayaman, napakaunlad. Yung mga prutas doon, higante. Higante yung ubas. Ganito kalalaki. Nakatikim kami noon sa India. Galing na Afghanistan. Ganito kalaki ubas, violet. At ang tamis-tamis. So, totoo yun na meron ganun. At hindi nakakapagtaka dahil itong lupain na to ng Kanaan, marami ding higanteng nakatira. Pag binasa niya ang Biblia. Tinuro ko na to ng nakaraang mga buwan. So, yung word na you have not passed this way before is meaning first time nyo. Sabihin mo sa katabi mo, first time mo ba dito? Ano ang mga first time mo? Kunyari, sa mga 30 years old pababa edad, sino dito ang 30 years old pababa? Ang edad? Huwag mong sinungaling. Baka amatay na kitibigla dito. 30 pababa, taas ang kamay. Ayan. Pagdahin niyo yung mga katabi niyo, ha? Baka nagsisinungaling ang pitikin niyo tenga. Ayan, the question is, sa inyong mga 30 pababa, nakaipon na ba kayo ng 1 milyon? Sa bangko, sa insurance, sa lata, sa alkansya, o saan man, sa ilalim ng banig. May 1 million kayo? Wala. So pag kayo nagkaroon, ang tawag doon? First time. Pag first time, hindi mo alam, paano ko ito gagastusin? Gagastusin ko po, ipamimigay ko, o ano? Okay, yun yung mga first time. Sa mga 30 to 45 years old, kumita na ba kayo ng 400,000, 500,000 a month? Nasa kamay ng mga 31 to 45. Kumita na ba kayo ng kalahating milyon sa buwan? 400,000. Ayaw magtaas, ayaw mahingan. Kumita na kayo? So pag kumita ka nito, ibig sabihin, first time mo kumita nito. Iba yung kontrata ha, kasi pag kontrata, one time, big time yan eh. Pero yung regular, every month tumatanggap ka nito. Wala.
Kapitan sa barko. Okay, walang kapitan sa barko dito. Nakakapit sa barko. Hindi mo sa pagmamayabang nung manager pa sa Manulife si Sister Jerry. At nasa Manulife din kami nagtatrabaho. Kinikita namin to kaming apat. Apat kami. Kaya naipon namin yon nung nandun pa kami, nakabili kami bahay, nakabili kami kotse, nakakabiyahe kami kasi may ipon kami. Pero hindi na namin kinikita ngayon to kasi hindi na siya manager. Yan. So, kinaya to. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pwede ka rin. Pwede ka rin. Kaya, meron na ba kayong sariling bahay at lupa? Na magandang tirahan? So kung wala pa, nagkaroon ka, first time mo to. Nakabiyahe na ba kayo sa magagandang lugar sa ibang bansa? Pag hindi pa at nangyari, first time mo to. Nakapag-start ka na ba ng sarili mong Bible study? At kung hindi pa at nag-start ka, first time mo. Di ba? Sino yung mga first time nakapagbukas ng Bible study? Taas ang kamay. Ayan, si Brother Bong sa Mandaluyong, nakapagbukas kagabi, 10. Ang miyembro, palakpakan nyo naman. Ayan. At sino pa yung mga may bagong Bible study? Taas ang kamay. Sino yung mga may Bible study na? Tayo, tayo. Sige, tayo kayo, may mga hawak na Bible study. Kayo yung leader, kayo yung nagtuturo. Ayan, palakpakan nyo naman sila. Pag nagbukas ulit sila, hindi na first time. Kayo nakaupo, first time nyo. Okay, pwede na po kayo makaupo. Salamat. So, pag first time, yung change na sinasabi natin, change for the better, is one of the many first time in life. Pag ikaw magbabago, first time yun. Tagal mo lang ganyan eh. May babaguhin ka, first time. At maraming tao gustong magbago, pero takot magbago, kaya ayaw na lang. Kasi nakakatakot po ang first time. Kaya nga sabi dito ng isang author na si Robin Sharma, hindi Swarma, all change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. Lahat ng pagbabago mahirap sa simula. Kaya nga dahil yung iba ayaw mahirapan, huwag na lang tayo magbago. Mahirap yan. Ay, hindi ko kaya yan. Hindi ko pa yan nagawa. Noon, may mga tatay na kinakausap ako noon, tapos naghihirap. Sabi ko, gawin mo to para sa pamilya mo. Sabi ba naman sa akin, ay hindi ko porte yan. Portehin kaya kita dyan. Gutom na pamilya mo, pa 40-40 ka pa. Hindi ko yan sanay na gawin. Pag buhay at pamilya pinag-uusapan, kahit di mo 40, kahit ano, para lang mabuhay, basta tama gagawin mo. That is change. That is first time. So ang first time ay pagbabago, kaya mahirap. Tapos, pagkatapos mo bang magsimula ng mahirap, ay gaganda na, hindi, gugulo pa nga. And then, pagdating naman sa dulo, sulit. Sulit ang pagbabago. Sabihin mo, sulit ang pagbabago. Mahirap lang simulan, pero sa dulo, maganda to. Sabihin mo, sa dulo, maganda. At hindi ka makakarating sa dulo pag di ka nagsimula. Okay? Kunyari, pag biyahe namin ng Korea, nung Monday, medyo magulo na yung nawala ng kuryente yung aeroplano. Naglakad kami from dulo to dulo. Ay nako, messy na to. Pero nung nakarating naman kami, ang ganda naman. Masarap naman. So, anong gusto mo? Nahirapan ka pero may narating? O wag na lang mahirapan, okay lang na walang marating? Tanongin mo yung katabi mo, ano gusto mo? May marating, pero nahihirapan? O walang marating, pero hindi nahirapan? It's hard. It's messy. Parang yung mga anak nyo na first time mag-aral, ano ang mga senaryo? Na-videoan nyo ba? Ano ang senaryo ng bata na first time yung dadalhin sa school? O kaya sa ano ba yan? Sa mga barangay, ano yan? Daycare. Ang ganda ng pangalan, daycare. No, care na nga eh. Ano itsura nila? Di ba? Umiiyak, nagwawala. Ayaw magpaiwan. Bakit? First time. Takot. Karamihan ng tao, pag maganda yung gagawin, first time, may takot.
Meron tayong fear of the unknown. Ano bang mangyayari dito? Paano na lang? Mula bata hanggang paglaki, meron yan. Kaya ang daming tao, takot magbago. Kaya ayaw na lang magbago. Diba? First time mo nag-apply ng trabaho. Yung una pang panahon, wala pang internet. Ang paghahanap ng trabaho ay mano-mano. Hahanap ka sa dyaryo, ito. May bakanting trabaho. Tapos pupunta ka sa opisina nila, may nakalagay doon, wanted. Wanted pa nakalagay. Nakakatakot doon pala sa pangalan na wanted, ay nakakatakot na. So ngayon, pag ikaw first time na mag-a-apply ng trabaho, nasa pinto ka na lang, kakatok, wanted. Ano? Ewan mo, kung naranasan nyo to. Kasi nung panahon namin, wala naman ako kasing edad kasi dito, no? Ganon! Biglang kakatok ka na lang, parang, kaya, nakakatakot yung interview. Iba yung panahon namin noon sa panahon ngayon eh. Yung panahon namin kasi 1990s yun eh. Joke lang. So, iba yung usapan noon. So, medyo, yung iba, kakatok na lang, teka lang, bukas na lang. Bukas na lang. So, kinabukasan, kakatok ulit. Bukas na lang. Kinabukasan, bukas na lang hanggang hindi na nagtrabaho. Kabubukas. Procrastination will kill you. So, ganun, yung takot, yung kaba, kasi baka hindi ako pumasa. Diba? Yung iba hindi na lang mag-apply, baka hindi ako pumasa eh. Baka hindi ko masagot yung interview, hindi pa nga na-try. So, ang nangyayari, dahil takot magbago, hindi na lang nagbabago. Takot mag-aral, hindi na lang nag-aral. Takot magtrabaho, hindi na lang nagtrabaho. So maraming takot. Now, gusto kong mag-share sa inyo yung mga lessons sa aming mga first time na travels. Ang dami na namin pinuntahan, pero ang pinakamahirap na biyahe, yung una mong biyahe, sa isang bansa na hindi mo kilala. Lalo na sa bansa na hindi marunong mag-English. Korea, kukonti ang marunong mag-English. Hong Kong, kukonti. Japan, kukonti. Ito yung mga bansa na pag first time kang pumunta, mahihirapan ka. Okay? Mahihirapan ka. Pero kung pupunta ka sa mga bansa na marunong mag-English, walang problema. Kung pupunta ka ng Cebu, walang problema. Kung pupunta ka ng Boracay, walang problema. Tagalog yan eh. Diba? Pero pag pupunta ka sa ibang bansa, problema yan. So I want to share with you some lessons, truth, sa totoong mga karanasan namin at ma-apply natin to sa biyahe natin sa buhay na ito. Number 1, kailangan mo ng goal. Number 2, kailangan mo mag-aral. Number 3, kailangan mo magplano. Number 4, kailangan mo ng disiplina. Number 5, gawin mo tong habit. Number 6, umasa ka sa Diyos. Sa Diyos lang. Number 1, set your goal. Kailangan may goal ka. Ulitin ko, ngayong 2024, kailangan may goal. Leaders, check. Check nyo, kailangan nakasulat ako. Make your goal. Sa pagbabiyahe, kunyari, ang goal namin, itong bansang to, puntahan namin this year, o ganito. O let's say, Korea na lang, yung pinanggalingan namin this week. Goal namin, Korea. Yung destination, malinaw sa utak namin, dito kami pupunta. Kailangan malinaw na malinaw ito. Tapos, kailangan alam mo, ano itsura ng pupuntahan mo para hindi ka ma-shock. Para hindi ka ma-culture shock. Para hindi ka, ay, ganito pala ito. May yelo pala, akala ko sa rep lang. Di ba? Kailangan, nakikita mo na, when you visualize kung ano yung pupuntahan mo, kunyari, ang goal mo yumaman sa buhay. Ano itsura ng buhay mayaman? Sige. Yan. Yan. Ang akala ng marami, ang mayaman, paupo-upo. Pautos-utos. Negosyanteng mayaman, ha? Yan ang akala ng marami. So, maling picture yung kanilang nasa utak. Kaya pagdating doon, kung makarating sila, mali ang narating nila. Ang tunay na mayaman, siya yung galaw ng galaw sa negosyo nila. Habang yung mga tauhan ay nagsiselfon. At pag nag-overtime ng 10
minutes, magagalit. At pag inutusan mo ng ibang trabaho, pati ba naman yan, trabaho ko yan? Pumupunta ako ng Divisoria, alas 5, sarado na yung mga, yung mga tindahan doon. Minsan, dumadating kami sa sobrang traffic, 5:10. Nagliligpit na sila, pag tinanong mo yung mga tauhan, bukas pa kayo, sarado na ako kami. Ay, bigla narinig ng amo, wait. Ano kailangan mo? Kailangan may tama kang idea kung ano ang mayaman. Nagba-Bible study kami bago pumunta ng India at pagbalik doon sa JG Summit. John Bokong Witawel, dyan sa Robinson. Dumadaan yung mag-ama, si John, Senior, at si Lance, nanginginain ng kung ano-ano doon na nakakalat ng mga pagkain hanggang na-discover nga yung chicharon ng kaibigan namin na bumili siya ng bulto-bulto. So, down to earth sila, hindi sila, pag hindi mo kilala, sabihin mo lang ordinaryong tao. Di ba, nakikita sa Facebook, si Elon Musk, ganito lang, naka-t-shirt lang, si, ano pa ba? Mark Zuckerberg. Ay, ganun pala. Ay, ang mayaman pala naka-t-shirt lang. Eh, gusto ko naka-jacket eh. Gusto ko naka-suit. Eh, mali yung pananaw mo sa buhay pala. Be sure, alam mo, malinaw sa utak mo, yung pinapangarap mo, alam mo talaga. Gusto ko magkaroon ng bahay. Gusto ko magkaroon ng malaking terrace. Gusto ko ng may garden. Gusto ko sa garden mayroong lamesa. Lahat yan nangarap. Nung nagkaroon, hindi magamit. Kagaya namin. Kaya kaming oras umupo doon sa garden para magkapi-kapi doon sa lamesang bato na may pad kami. Walang time. Kaya tanongin mo yung katabi mo, alam mo ba yung pinapangarap mo? Malaking terrace. Ngayon yung terrace, ginawang pulaan. Alam mo ba yung pinapangarap mo? Siguraduhin mo, alam mo. Dahil pag narating mo, baka hindi mo ma-appreciate. O pag narating mo na, wala naman palang wayad na to eh. It's the same hamburger. Sabi, ni Steve Jobs ba yun nagsabi? Si Bill Gates. Sabi, it's the same hamburger. Sabi ni Bill Gates. So, kailangan malinaw to. Kailangan may mental picture ka, ano yung gusto mong marating. At kailangan ramdam mo. Kunyari, yung mga biyahe namin. Itong biyahe namin ngayon. Talagang nanonood kami ng video, ng mga vloggers na nauna, tapos binabasa ko yung mga information, pinipicture ko sa utak ko, ito itsura ng terminal, Seoul. Ito yung itsura ng Incheon terminal sa airport. Ito itsura ng tower, ito itsura ng DMC. So, may idea ako, para pag nakita ko actual, ito yun, tama yung pinuntahan natin. May vivid, may malinaw na picture ka sa utak mo. At pag yung picture sa utak mo maliwanag sa gusto mong mangyari sa buhay mo, nararamdaman mo yun. Na-excite ka. Gusto ko yumaman. Gusto ko magkaroon ng bahay at lupa. Gusto ko magkaroon ng jowa. Diba? Napipil mo na. So, inaayos mo yung ugali mo. Inaayos mo yung tsura mo. So, you feel it. So, you make it clear. Sa book of Numbers 13, 17 to 20, wala pa silang Google noong time na yun. Okay? Wala pa silang YouTube channel. So wala silang way para makita yung promised land na sinasabi ni Lord kay Moses, maganda yon, flowing with milk and honey. So wala silang idea sa totoong itsura. Meron lang silang naririnig na kwento na maganda ron. Eh ano itsura? Maganda sa Maldives. Ano itsura? Maganda sa Korea. Maganda sa Japan. Ano itsura? Walang postcard. So itong ginawa, nagpadala si Moses ng mga spiya, 12 doon sa Canaan, na sinasabi nilang magandang lupain. Moses sent them to spy out the land, Numbers 13, 17 to 20. The land of Canaan. And said to them, go up into the Negev, and go up into the hill country, and see what the land is. Tingnan nyo kung ano yung tsura ng lupain. Ito yung pupuntahan nila eh. Ito yung direction nila eh. Ito yung goal nila eh. Tingnan nyo, saan kayo papunta? Importante yan. Dahil kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, maliligaw ka. Hello? Be sure you know where you're going. May kantang luma noon, do you know where you're going to? Do you like the things
Ayun yung paraan para marating mo yung patutunguhan mo, may mga pangit kang dadaanan. Pero alam mo ba kung saan ka papunta? Dahil kung alam mo kung saan ka papunta, hindi ka maliligaw, hindi ka pwedeng sumakay ng bus, pagsakay ng, taxi. Pagsakay mo ng taxi, saan ka pupunta? Bahala ko kayo. Bahala ko kayo. Sa Korea, mali taxi kami kasi DIY kami. Wala kaming tourist guide. Kami lang. Nag-tourist guide lang kami sa DMC dahil bawal pumunta doon mag-isa o dalawa, kailangan grupo. Pero the rest ng biyahe namin, kami lang. So, ano ko lang, GPS, neighbor, tsaka yung Google, papakita ko lang doon sa hindi marunong mag-English ng mga taxi driver, this. Dito na, ito, yung pangalan. So, punta na kami doon. Sigurado, kami, kung saan kami papupunta, pinapakita namin sa kanila. So ngayon, sa buhay na to, pag hindi mo alam kung saan ka pupunta, wishy-washy ang buhay mo, kay sira-sira what will be. Sabi mo sa katabi mo, siguraduhin mo kung saan mo gusto pumunta. Korea ba ako? Japan? Nasa ticket station ka na, hindi mo pa alam. No? Kaya ang gulo ng buhay mo. Gusto ko bang magnegosyo o gusto ko mag-abroad? Ano ba talaga, ate? Mag-abroad ka ba o magninegosyo? You count the cost. So ang sabi dito, see the land is, and whether the people who dwell in it are strong or weak. Yung bang mga nakatira dyan, mahihina o malalakas na mga nilalang? Whether they are few or many, kukunti lang ba, marami? Whether the land that they dwell is good or bad, mabuti ba talaga? According to sinabi ni Lord, whether the cities that they dwell in are camps or strongholds, mga muog ba yan o mga tent lang? Whether the land is rich or poor, mayaman ba, mahirap, whether there are trees in it or not, be of good courage and bring some of the fruit of the land. Magdala kayo ng sample dito. Now the time was the season of the first ripe grapes. Yung season na pumunta yung mga spy ay magandang season. Ano yan? Pero if you read the story, umuwi sila, negative ang kanilang report except kay Joshua and Caleb. Sabi nila, maganda to. Kaya alam, malapit eh. Yung aeroplano, nawawala ng kuryente. Huwag na lang. Maganda rin, kaya lang, may mga higante, sabi nila. So, part of the challenge. So, number one, make it clear, saan mo gustong marating. Nung dumating kami ng Pilipinas, naban kami sa Indian Embassy. Hindi kami makabalik. Naiwan yung mga gamit namin sa India. Ang purpose lang namin dito is magpakasyon. Nasayang yung ticket namin, hindi kami nakaalis. So, wala kami choice. Kundi, kasi ang goal namin, doon na kami sa India for life. Doon na kami titira. Dahil nag-enjoy na rin kami, 4 na taon na kami doon. So, hindi kami nakabalik. Pagbabago na naman. Change. Hard. Messy. So, nagplano kami, anong gagawin, anong gusto naming mangyari. So, may dalawa kaming anak, isang 2 years old, at isang 1 higit. So, lumaki ng konti, lalakas mag-gatas. Sabi ko, akala ko pag pastor ka, visionary ka, papakain mo sa anak mo Bible din. Di pala. Gatas pala, tsaka kanin. Sabi ko, patay tayo dito. Nag-isip kami, paano mabuhay sa Pilipinas. At tagal naming nawala. Nurse siya, hindi naman pwedeng mag-duty na. At ang baba naman ng sahod, lalo na nung panahon na yun. So, inisip namin mag-abroad. Daming offer sa abroad. May offer sa Japan, sa Chiba, sa Canada. May offer sa Australia. Sa Amerika, 4 yung offer. So, consider namin, ano kaya dito? Alin dito? Kaya lang si Lord, walang go signal na mag-abroad kami. Ang niya, mag-abroad kayo para mag-mission o mamasyon. Hindi magtrabaho. So, ano gagawin namin sa Pilipinas? So, nagplano kami, kung ito gagawin namin, ito yung kikitain namin. Pagdating na ilang taon, ito lang. Hindi maabot ang pangarap. So, nagplano kami, nag-networking kami, kung ano-ano. Marami kaming ginawa na pagpaplano. So, inaral namin yon. So, nakita namin kung saan kami pupunta, ang problema hindi namin alam paano pupunta ron. Nakita na namin ganito yung tsura ng pagyaman, pero hindi namin alam paano pumunta ron. So, ang sumunod na ginawa namin, study. Pag-aralan nyo, what it looks like when you reach your goal. Kagaya na sinasabi ko kanina, kung ang akala nyo, ang buhay mayaman ay kuya-kuya-kuy, nagkakamali po kayo. Magugulat kayo, ang yaman na nila, nagtatrabaho pa sila.
Korea, Japan, Singapore, mayayaman na bansa. Alam niyo yung mga driver sa taxi ng Korea? Ano yung senior citizen? Sa atin, 40 na, 40 pa lang, retired na. Doon, 80, nagtatrabaho pa. The worst nga, yung iba, 24 lang, retired na eh. Oh, retired din, ayaw magtrabaho. 30, ayaw magtrabaho. 35, ayaw magtrabaho. Sa kanila, 80 nagtatrabaho. Sa Japan, sila yung nag-entertain sa mga train station. Sa Korea, sila yung mga driver. Nagtatrabaho sila, pero hindi naman bigat. Hindi naman bigat. Easy-easy na lang yan. So, ano itsura ng pagyaman? Ano itsura ng may malaking bahay? Kami, nangarap din kami ng, siguro, 6, anim naman yung kwarto namin ngayon. 8 na malalaki, tapos, ngayon pa lang iniisip namin, pag wala ka palang katulong, dilubyo yun. Alam niyo ba yun? Pag wala ka palang katulong, ang malaking bahay ay dilubyo. At pag tumanda ka na, 70 ka, may 3rd floor ka, pag akyat mo doon, hindi ka na makakababa. Para kasi Rapunzel, kailangan mo magpahaba ng buhok para ka maligtas. Alam mo ba yung pinapangarap mo? Hello? Masarap mangarap pag wala ka pa doon. Masarap isipin kung wala ka doon. Pero pag narating mo na, ano? Kaya kami yan, nag-iisip, gusto namin padagdagan pa ng taas. Pero nagdodoble ang utak namin. Teka lang, kaya pa ba natin umakyat kasakali? So, pag-aralan mo. What it looks like when you reach your goal. Pag-aralan mo, paano mo mararating yung goal? Balik tayo sa Korea. Ano itsura niyan? Ano itsura ng pupuntahan natin pagdating natin doon? Inaral namin. Basa, YouTube channel, manood ka ng mga naunang vlogger na kahit hindi totoo yung sinasabi nila lahat, at kahit hindi lahat doon ay kailangan mong makuha, at least may makukuha ka. Study. Now, susunod mo, paano ka makakarating doon sa goal na yun? Kung pagyaman ang goal mo, paano kaya yaman? Mangangamuhan ka ba? Mag-a-abroad ka ba? O magninegosyo ka? Nasa sayo yan. Pero nung kami nagplano at nag-isip, negosyo lang ang magpapasenso sa amin sa maikling panahon. So nagnegosyo kami. Okay? Kahit yung trabaho namin as a financial advisor, that is self-employed. Business yan. Kami ang boss. May manager kami pero kami yung boss. Pumapasok kami sa oras na gusto namin. Okay? Then we started sa palengke ng Masinat, ng mga tindahan, at marami pa kami sidelines. So, kailangan nating malaman paano ka makakarating doon. At magkano yung babayaran mong presyo. Sa pagyaman, ilang beses ka kakain sa isang araw. Pag mayaman, kadalasan isa lang. Pag ikaw tauhan lang at wala kang pangarap, kakain ka na almusal, bago magtanghalian, may break ka pa. Then tanghalian, kakain ka, matutulog isang oras. Then maya-maya, may break ka ulit. Bago umalis, mag-break ka ulit. Wala ka na sahod pag-uwi. Ang mayaman, halos isang beses lang kumakain, nakatayo pa. Yun kami. Lalo na pag Christmas season, bili kami pagkain, may customer, lapag. Kain konti, lapag, kain konti. New Year, 31, December 31, nandiyan kami sa kalsada, sa mga kanto, at naglalako ng turotot. Kumikita kami ng 30 to 50,000 a night. Wala kaming Christmas celebration, wala kaming New Year celebration. Kaya niya yan? Walang gathering, walang reunion, wala! Pero may pera. Pagdating ng January, babiyahe kami. Hello? Nung wala pa kami sasakyan, nagre-rep pa kami ng mga gatas, bibili ako sa Divisoria, 1 kilo, 25 kilos. Nung medyo lumaki-laki yung order namin, naging 2 kilo. 2 sako. Ilang kilo yun? 50. Pastor na ako noon, dito, maliit pa yung church. Binubuhat ko yun. Pag umulan, basa, putik. Binubuhat ko sa ulo ko 50 kilos. Kumikita kami ng mga, ng panahon na yun, 30 hanggang 50 sa buwan.
Pero 50 kilos din ang binuhat. Tapos, bubibit-bitin niya sa 700 gram. I-repack niya. Naka-uniforme siya ng nurse dahil bawal malagay ng buhok. Isi-seal. Then, dadalhin niya sa Makati. Hindi madali kumita ng pera. Madali gumastos, pero hindi madali kumita. Sino gustong yumaman? Sino gustong mahirapan? Sabi na pag mayaman, nahihirapan. Kaya siguraduhin niyo, pinag-aaralan niyo yung pangarap niyo. So pinag-aaralan namin yung pagpunta ng Korea, paano pumunta ron, saan. Ito yung mga problema para doon sa mga bumabiyahe. Punta kami Osaka, punta kami Hong Kong, saan pa ba? Ito yung problema sa mga station nila, sa terminal nila. Kunyari, Terminal 1 sa Korea, may Terminal 2. Bago ka pumunta doon sa terminal na yon, sasakay ka pa ng tren. Tapos walang nakalagay na English kung saan papunta yun. Malay mo, train to Busan pala yun. Wala! Kaya i-discern mo. Lord, saan kaya ito? O kaya magtatanong ka. Sana may matanungan ka, marunong mag-English dahil kung wala. Tapos, check-in ka pa. Punta ka na immigration. Tapos yung mga luggage mo. Yung 3 hours, pag namali ka ng sakay, hindi ka na makakasakay. Kaya nga, sinasabi mahabang oras dapat. Lalo na kung walang English. Disaster to. Kaya kung hindi namin inaral, hindi ko nakita, talagang sasakay ng tren eh. Pero ano kayo itsura ng tren? Tapos, may listahan ako sa cellphone ko, ito yung unang gagawin. Punta tayo doon. So, how to reach the goal? Count the cost. Magkano yung babayaran mo? Magkano yung taxi? Magkano? Mula dito, yung GPS, binibiro ko sa kanya. Mula Seoul Tower hanggang dito sa hostel natin. 3 inches lang. Malapit lang. Sa Google Map. So, malapit lang yan. Ginagano. Tinatansya-tansya ko yun. Tapos sinusulat ko magkano ang babayaran. Para pag siningil tayo ng taxi driver, alam natin na sobra yan. So, study how much the price you need to pay. Sa pangarap, ganun din. Ang pagyaman, mahirap. Pero pag narating mo, it's worth it. Ang lahat ng biyahe namin na mahirap, pag narating namin, sulit. Sabi mo sa katabi mo, willing ka bang magbayad ng presyo? Tanungin mo, willing ka ba? Hindi yung nakakatatlong buwan ka pa lang, gusto mo nang mag-resign? Hello? Pay the price. Study. Kaya sa pagyaman, nabanggit ko na ito nung nakaraan, umaten ako ng mga trainings and seminars, may mga libro ako ng mga mayayamang tao sa Pilipinas at sa ibang bansa. Inaaral ko yung buhay nila. Ngayon, nung kami naging missionary, inaaral ko yung mga buhay ng mga successful missionary. Sila Livingstone, David Livingstone, C.T. Studd. So, marami akong libro sa bahay ng mga biography, autobiography ng mayayamang tao at ng mga missionary. Pinagsabay namin yun. Pwedeng pagsabayin. So nakita ko yung hirap nila, yung sakripisyo nila, yung mga sila William Carey, yung lungkot ng buhay para lang magtagumpay. So, nung dumating kami sa puntong yon, alam na namin na dadanasin namin yon. Pagpunta namin ng Korea, pinanood namin, alam na namin. Sabi ng Numbers 13, see what the land is. Kailangan nyo makita ano ang itsura ng pupuntahan nyo. At pag-aralan nyo maigi. Then, nung naaral nyo na, pagplanuhan nyo na. So, nakasulat sa cellphone ko, step 1. Pagpunta ng airport natin, walang problema, atin to. Pag landing ng Incheon Airport, doon na tayo magkakaroon ng problema. Saan ka papasok, saan ka lalabas? Dahil pag namali ka at walang English, baka magulat ka na lang na sa North Korea ka na at si Kim Jong-un ay bumabati sa'yo. Supreme Leader. Mahirap to. Walang English eh. So, pero dahil inaral, nakita, na-visualize, then I have the plan, eto na. Sa Japan, pag bumiyahe ka, hihingan ka ng tinatawag na itinerary pag nag-apply ka ng visa. Saan ka pupunta, unang day mo, dito ka, second day, dadanan. Ang tawag doon, itinerary. Sa buhay natin, ganun din. Ang ibig sabihin na itinerary sa dictionary, a detailed plan or route of trip.
pagyaman, ano una mong gagawin? Pwede bang magnegosyo ka na agad o mamasukan ka muna? So ilagay mo yan. Gusto mo makabili ng bahay at lupa. O ano bang unang dapat bilhin? Sasakyan ba o bahay at lupa? Kung ikaw negosyante at kailangan mo sasakyan sa negosyo, unahin mo yung sasakyan. Pero kung hindi ka negosyante, unahin mo ang bahay. Kasi nagbabayad ka ng bahay nyo. Hindi pare-parehas yan. Yung iba gusto sasakyan agad para pasikat. Bumababa presyo yan. Nagdi-depreciate yan. Kahit naman yung bahay. Kaya lang, pag inuna mong bilhin ng bahay na hindi ka naman negosyante, at least, kung nabayaran mo yung qualify, hindi ka na nagbabayad monthly. At kung gusto mo pagawa, pwede mong ipagawa. Bahay mo yan. Pero kung sasakyan, tapos di mo gagamitin, yabang lang yan. Pauna namin binili yung sasakyan. Box type. Toyota. Lumang-luma. Ginamit namin yon pambili ng mga produkto sa Baclaran at Divisoria. At kung makikita nyo yon, yung mga matagal dito, alam nila, punong-puno yung box type na yon ng mga damit at school supply mula dito sa gilid ko hanggang dulo. Hindi ko na nga makita halos yung side mirror, pati back mirror. Puno yun, pati yung hood. Sturgery yun, bababa, dahil hindi na kasya, sasakay na lang ng LRT. May pakinabang yun. Nag-aatid ka na sa school, ang laman ng hood, chocolate cake, school supplies, kartolina, tsinelas, bag, kung ano-ano paninda. Kung pakikinabangan mo, bilhin mo. Pero kung hindi, yabang lang yan. MUS nga, pinangahakot ko na halong laksit. Hello? So, magplano ka ayon sa gusto mong marating. A detailed plan, route of trip. Paano to? Sa araw-araw na buhay. Plan your daily execution. You work and sleep. Una yung work bago sleep. Kaya ka nag-sleep because you work. If you don't work, don't sleep. Turo ng Bible ito If you don't work, don't eat. Baguhin yung mindset nyo. Ako, lagi ko sinasabi sa mga anak ko, kaya ako nagpapahinga, napagod ako. At kaya ako nagpapahinga para magtrabaho ulit. Hindi ako nagpapahinga para magpahinga. Kaya nakatulong sa amin yung massage chair. Tuwing nakaupo ko doon, ibig sabihin, may gagawin na naman ako mamaya. Nagpapahinga ako para magtrabaho. Kaya sabihin mo sa katabi mo, natutulog ka kasi nagtrabaho ka. At magtatrabaho ko ulit, mag-isip. Hindi yung matulog ako para matulog ulit. Saya naman. Sana all. Walang marating. So, plan your daily execution. Ito na yung goal mo, ito na yung inaral mo, then, based on your study and knowledge, you plan. May plano ka na. Kailangan kasama yung pagpaplano, paano mo marating yung pangarap mo. Bible study, gusto mo makapagbukas. Anong plano mo? Nag-connect ka ba? Nag-level 1, level 2, level 3? Nag-pray ka ba? So, you plan. And then, execute your plan. Magkaroon ka ng daily, weekly, monthly goals and schedules. May yearly goal ka, pero hindi mararating yung yearly kung walang monthly. Yung monthly hindi mangyayari kung walang weekly. Yung weekly hindi mangyayari kung walang daily. Yung every hour. Sige, sama nyo na. Every second. Sobra ka na. Running ka na. Rosi ka na yan. So, ito, kailangan. Ako, monthly, may kakasal ako. May dedication ako. May gagawin akong ganito, monthly. I-divide ko yun weekly. Weekly, ito, may regular Bible study ako. Paano ko ito pagkakasyahin? So, kailangan nakaplano yon dahil kung wala, magugulat ka na, ay, ngayon ba ang kasal? Opo, inaantay na po kayo. Ako, sorry ha, tulog pa ako Patay tayo dyan. Hindi pwede yung ganun. Kung may pangarap ka sa buhay mo, nakaplano yan ng daily, weekly, monthly, para yung yearly goal mo, maabot mo, para yung goal mo sa buhay, maganap. Sabi mo sa katabi mo, magplano. Sabi nga ni John Maxwell, people never plan to fail. Hindi nagplano ang mga taong mabigo, but they fail because they fail to plan. Nabigo sila kasi hindi sila nagplano.
Hindi sila nagplanong mabigo, pero nabigo silang magplano, kaya sila ay bigo. Sabihin mo sa katabi mo, magplano ka na. Sa Numbers 13 na binasa natin, sabi dito, spy out the land of Canaan and said to them, go into the Negev and go up into the hill. May plano, may detailed route, may dadaanan. Dito muna kayo dadaan. Pagpunta nyo ng Canaan, sa Negev muna, and then sa hill country. Merong step-by-step plan. Hindi pwedeng, yayaman ako. Ano gagawin mo? Wala, magpipray lang, magpipray lang. Jesus will provide everything. The chicken will come. You will pray for the food, no work, the chicken will come. Walang ganun. You need to plan. You need to work. Execute to be cute. Number 4. Meron ka ng plano. May goal ka na. Set na yun eh. Inaral mo na marating mo yun. Then may plano ka na step 1, step 2, step 3. Meron na. Ngayon, disiplinahin mo yung sarili mo. Dahil ang step 1, step 2, step 3, hindi lang yung gagawin isang araw, isang linggo, isang buwan. Ilang month sa isang taon? 12 months mo yung gagawin. Minsan, dahil may New Year's resolution, January, February, bulusok pa yan, excited. Pagdating ng April, ang hirap. Ayaw na. Pagdating ng May, ang hirap-hirap. Pagdating ng June, wala na. Kaya bago mag-December, tapos ang laban. Kailangan makarating tayo ng December at naabot natin yung goal natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kailangan makaabot ka ng December. Malakas at abot ang goal. Hindi yung kalahati pa lang ng taon, suho na. Discipline is a commitment to do it whether you like it or not. You feel motivated or not. Pag sinabi mong, ito yung plano, gigising ako araw-araw, 8 hours lang ang tulog ko. O kaya, hindi ka nakatulog ng maayos. Kunyari, kami, kahapon, kailangan namin pumunta ng airport ng maaga dahil nga sa train na sinasabi ko, paano kung nagkamali kami ng sakay ng tren? Eh kaso, ganun pa rin, hindi pa rin kinaya ng 4 hours, 3 hours, and then pagdating sa immigration ng haba-haba, buti na lang. Alam niyo, maganda, may kasama kayong senior eh. Yes. Mauna. Eh sa Korea, ang senior 65. Sabi ko, itry mo lang. Pakita mo, ID mo, senior. Ang haba na immigration dito sa mga executive, sa mga piloto, at saka mga pilota, may babae kasing pilot, walang nakapila. Sabi ko, punta mo, tanangin mo kung pwede. Ala, pwede pala. Sabi ko, maganda may kasama kayong senior. Kaya pag mabiyahe kayo, ilibre niyo sila, ha? Pasok agad. Sabi ko, kung hindi tayo nakapasok, wala. Malilate na naman tayo nito. Kaya yun, maganda yun. No? Isa yun sa mga plano, dapat may senior. Kaya lang, mabagal kumilos ang senior, ha? Tandaan nyo yun, yung presyo at saka yung advantage. Kailangan nyo makita yun. So, commitment to do it, ang disiplina, ito yung plano mo, kailangan mong gawin. Tinatamad kang bumangon, bumangon ka. Kulang yung tulog namin dahil maaga kami kahapon. Kagabi, dumating kami. Talagang napagod kasi sa DMC, lakad kayo ng lakad. So mag-aaral pa ako. Sabi ko, kaya pa kaya ito? Ginawa ko, natulog na lang, gumising na lang ako ng maaga kanina. So kulang pa rin sa tulog, pero commitment is a commitment. You must show up. Tinatapat ako ngayon eh. Hindi ko feeling na na maganda yung pakiramdam ko. Kahit ano pang mangyari, kung gusto mong yumaman, gusto mong may marating sa buhay, show up. Kahit pagod, kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, kahit nabigo ka pa, show up. Kahit may anong nangyari. Yung mga doktor, yung mga sundalo, one time nag-share ako ng Christmas sa devotion namin, yung mga sundalo, hindi yan pwedeng umuwi ng Christmas kasi naka-duty, lalo na yung nandun sa Sierra Madre, yung barko na nakasadsad sa Ayungin Shoal, BRP, Sierra Madre.
Hindi ka pwedeng umuwi kasi Christmas. Hindi ka pwedeng magpaalam sa senior nyo, Sir, pwede ba umuwi kasi Christmas? Alam mo, Christmas. Pero nandito ako eh. Doktor, naka-duty during Christmas and New Year, di ba? Then, ang devotion namin yung mga Levites. Ang Levites, pag namatayan ng kamag-anak, hindi sila pwedeng bumisita o tumiyak. Hindi sila pwedeng umawak sa patay. Ang mga Nazarene, yung mga kagaya ni Samson, hindi pwedeng uminom ng wine, hindi pwedeng, maraming mga bawal. Hindi pwedeng magpagupit. Sabi ko, ang buhay paglilingkod, hindi tayo normal. Pero hindi naman tayo abnormal. Sabi ko, we are super up. Tawag nito, yung ginamit akong term. Basta, hindi tayo kagaya ng iba. So kung gusto mong may marating sa buhay, you cannot go along with your friends. Uy, sila may tropa-tropa doon. Ang saya nila. Walang patutunguhan yung mga yan. While they play, you work. While sila ay nag-i-enjoy ng Christmas 31, nagre-reunion, kami nagtitinda ng torotot sa kalsada. Sila umuubos ng 50,000 hanggang 100,000, kami kumikita. Saan niyo gusto? Ha? Siyempre sa masaya, kahit walang pera. Di ba? Kaya tayo nabuhay para sumaya. Tama ba? Tayo ba'y nabuhay para sumaya agad? So, discipline, implement your plan that will lead you to your goals. Huwag kang tumigil. Focus ka lang. At yung execution, kailangan mong gawin. Ito yung mga practical. Kailangan kang gumamit ng cellphone para yung tulog mong 8 oras ay nakaset. Okay? Mag-alarm ka. Hindi yung kung kailan feeling na katawan mo bumangon, babangon ka. Kung kailan gusto na katawan mo kumain, kakain ka. Maya-maya gusto mong kumain. Di ba? Paano ka makakaipon yan? So, set your goal, set your cellphone, 8 hours sleep, and schedule your works. Bakit ang mga bata may schedule? Bakit sa eskwelahan may schedule tayo? Bakit? English. To 2. To 4. Math. Ganito. Bakit may schedule? Kasi disiplina yun eh. Dinidisiplina tayo na ang buhay tumatakbo ayon sa batas ng kalikasan, ng oras at ng panahon. Kaya meron tayong seasons of life. Hindi pwede kung kailan mo lang gusto. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede kung kailan mo gusto. Gawin mo ang mga bagay-bagay ayon sa tama at sa napapanahon, hindi kung kailan mo gusto. Navigate using your available means. Yung Google, yung Naver, yung Kakao, mga ginagamit yan sa boyahe, pwede mong gamitin yon para hindi ka maligaw sa ginagawa mo. At gawin mong disiplina na gamitin yan. So yung meron tayo ngayon, mga gadget, cellphone, at kung ano pa, pwede natin gamitin para tayo makarating sa goal natin. Isulat natin. Gumamit tayo ng alarm. Gumamit tayo ng mga palatandaan na ito. Kunyari, lagi akong merong yearly goals. May monthly, may schedule ako every week. Tinitingnan ko yung cellphone ko dahil nakakalimutan ko minsan. So, every Monday, tahimik yung utak ko. After ng Sunday, nire-review ko yun. Ito pala yung mga gagawin. Dahil pag di ko yun ginawa, may mapapabayaan ako. At hindi ko maabot yung goal ko. So, kailangan natin ng disiplina para gawin ito. At yung disiplina na yan, kailangan maging habit. Okay? Hindi hobby. Habit. Ito yung araw-araw mong ginagawa. Kunyari, yung pagtututbrush sa mga bata. Sa simula, pahirap yan. Yung pagpasok sa school, sa simula, iiyak yan. Pero pag nagtuloy-tuloy na, nagiging habit na nila. Naging disiplina, then the discipline become a habit, then they will enjoy it. Kaya pag nag-absent, ayaw nilang mag-absent. Di ba? Kayo, first time nagtrabaho, nakakatakot. Pero nung na-enjoy mo na, at kumikita ka na, masarap pala. So, make it a habit. So, habit is, we are what we repeatedly do. Ang habit ay, kung ano yung lagi mong ginagawa, yun ka. Lagi kang magiging ganun. What you do, you will repeatedly do. Kunyari, ito lagi ko sinasabi. Pag nag-absent ka sa Bible study,
masasanay ka mag-absent. Pag nag-absent ka sa Sunday service, masasanay ka mag-absent sa Sunday. Kung ano yung ginawa mong una, masusundan yan. Kaya huwag mong simulan. Hello? Lagi ang masusundan. Pag tama yung sinimulan mo, masusundan pa yan ng tama. Lagi kang tama, kaya ikaw ay lagi mayroong tama. Pero pag mali ang sinimulan mo, masusundan pa yan na isang mali hanggang mali-mali ka na. Unless itigil mo at magsimula ka ng panibagong habit. So, sabi dito, ikaw kung ano yung lagi mong ginagawa, uulitin mo yan. Pag nasanay kang sumunod, masasanay kang sumunod. Pag nasanay kang sumuway, masasanay kang sumuway, and you will make it a habit na sumuway. Magpalusot. Pag sumunod ka, masasanay kang maging habit ang sumunod. Until you break it by forming a new habit contrary to your wrong habit. Para yung maling habit, mapalitan, mag-start ka ng bago, kontra doon sa mali. Hindi mo pwedeng labanan yung mali. Magbago ka. Change for the better. Magsimula ka ng bago. Our habit will determine our future. Kung ano yung habit mo ngayon, tamad-tamad ka, pahinga ka ng pahinga, delikado ang kinabukasan mo, hindi mo mararating ang pangarap mo. Make it a habit na handa ka magsakripisyo. Kami, meron kaming maling habit. Ito, katuturo ko lang na nakaraan yung mga extra baggages. Kaya nung papunta na kami ng airport, ilan yung dala nating maleta? Isang malaking malaki, 15 kilos. Tigsa 10 halos yung dalawa na maliit. Tapos meron pa kami lalagyan ng mga bibigat na jacket. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos may knapsack, may laptop, may bag siyang malaki. 7. 7. Tapos may maliliit pa. Sabi ko, eto yung tinuro ng pastor nung nakaraang Sunday. Na huwag magkakaroon ng extra baggages. Ano yung extra baggages? Naging habit kasi namin na tuwing pupunta kami sa isang lugar, mamili ng pasalubong o ng paninda. Nare, punta kami ng Cebu nung nakaraang 2 years ago. Pumunta pa kami sa Kalkar para mamili ng mga chicharon, para may pampasalubong at saka lechon. So pagdating namin ng airport, yung bagahe namin talagang lumulobo, extra bayad. Sabi ko, kung bumili tayo ng lechon sa Manila, pinakain natin sila, busog pa. Sabi ko, impractical. Ngayon, nung nakita namin, marami na nakabitbit, sabi ko, last na to talaga. Last na to. Hindi na to pwede na marami pa tayong pasalubong kung ano-ano. Kaya sabi ko, una, may edad na tayo, sabi ko. 40 na tayo ngayon eh. Sabi ko, hindi na ganun tayo kabilis, kagaya ng dati. At yung lakas natin, hindi na ganun kabilis. Tsaka sabi ko, hindi naman siguro record magpasalubong na ngayon. So, sabi ko, pag na-late tayo, nagmamadali. Ang hirap magmadali pag maraming pabigat, di ba? Lalo na yung mga nahuhuli na sa biyahe, tanggalin niyo na yung mga pabigat. Late ka na sa pag-aaral mo, late ka na sa pag-unlad mo, late ka na sa pag-aasawa mo, tanggalin mo na yung mga pabigat. Matatagalan ka na doon eh. Kung ano man yung pabigat na yan, ha? Tanggalin na yan. So, ang habit namin na lagi may pasalubong, ay gusto namin baguhin. Sabi ko sa kanya, sabi ko, tama na to. Mas maganda sa edad natin na to, na 40 na. Wala ko yung maniwala. Travel light and easy. Yung parang backpacker lang, oh, late tayo, takbo. Hindi yung takbo ka, tatlo yung bit-bit mo. 40 kilos. Sabi ko, patay tayo rito eh. Kaya sabi ko, travel light and easy. So kailangan namin magbago ng habit. Start a new habit sa biyahe. Kailangan magbawas talaga. Pero kung kayo bata-bata pa, application sa tunay na buhay. Nung kami ay dumating ng Pilipinas, lahat binibenta namin. Lahat nininegosyo namin para lang mabuhay yung pamilya. Kaya nga sinabi ko kanina, nagbubuhat ako ng 50 kilos na sako, nadagdagan pa yun, naging 4 yun. Paano ko nabubuhatin yun? Ilang kilo yun? 25 times 4. O, di ba? Nahirapan sila. 100. So yun, nag-ano na ako noon, nag-FX na ako noon, pero ang hirap. 100 kilos bubuhatin mo.
Pero bata pa kami nun. 20 pa lang tayo. Bata pa. Ngayon kayo mga bata-bata, literal speaking, pwede pa kayo magbuhat ng maraming mga ganyan. Habang bata pa kayo, don't travel light and easy. Give your best. Pokpok sa trabaho. Dahil habang malakas pa kayo, kaya nyo pang magtrabaho ng todo, kaya nyo pang mag-sideline habang nagtatrabaho, kaya nyo pang magnegosyo, kaya nyo pang mag-serve kay Lord habang nagtatrabaho at nagninegosyo. Itodo nyo habang malakas pa kayo. Dahil pag nagkaedad kayo, hindi nyo na kaya. Kaya ngayon nakita ko sa Korea, tama lang, nagtatrabaho pa yung mga 70, 80, pero light and easy, drive lang. Huwag kayong mag-light and easy habang bata pa. Dahil pag light and easy kayo habang bata pa, pagtandaan nyo, heavy. Mahihirapan kayo. Tatanda kayong mahirap. Kaya nga, yung biyahe namin, ngayon ay inaral ko, medyo less ang hassle, pero kung kayo mga bata-bata, mga techie kayo, may mga apps naman yan, babayaran mo, itatapat mo lang doon sa pangalan, ito pala ibig sabihin nun. Kami, we cannot afford to do that kasi masyado kaming busy, konti oras namin, hindi kami makapag-aral na gusto. Kaya yung mga pupunta sa anumang lugar, sa pangarap nyo, aralin nyo na gusto. Mas madali. Pagdating nyo doon, hindi kayo masyadong mahirapan. Ito, inaral ko tong trip na to, mga 60%. Talagang inaral ko na inaral. So, mas easy. Pero kung inaral ko to ng 80%, baka mas madali. Okay? So, kayo, aralin nyo. And lastly, dahil nga, walang marunong mag-English, pag merong marunong mag-English konti, malaking tulong na sa amin yun. Level 3, basement, ganyan. So, sulat ako niyan. So, sa tunay na buhay, walang permanent tour guide tayo sa buhay na to. Walang magdadala sa iyo sa tagumpay, kundi ikaw lang at si Lord. May pwede kang tingnan, gayahin, mentor, coach, basa, panood. Pero ang magdadala sa iyo sa tagumpay, ikaw lang at si Lord. Huwag kang umasa sa iba. Huwag mo sisihin, nanay ko kasi hindi ako pinaaral. Ba't di ka nag-aral? Tatay ko kasi ganun Tandaan niyo itong lagi ko sinasabi. Nung bata ka, hanggang nag-teenager ka, kung ano ka, hindi mo kasalanan ng magulang mo yan. Pero nung tumanda ka na, ganyan ka pa rin, kasalanan mo na yan. Kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Kung pinanganak kang mali, ang buhay nyo, hindi mo kasalanan yan. Pero kung mamatay kang mahirap pa rin, kasalanan mo na yan. Hello? Galing pa si Pastor. Hindi. Bibigyan ko lang ng diin. Kung mali ang buhay mo, pamilya mo, hindi mo kasalanan. Pero nung lumaki ka, hindi mo pa rin inayos at tinama, kasalanan mo na yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi kasalanan ng mga magulang mo yan. Ikaw na. Sa foreign land, kagaya ng sinasabi ko, konting tao lang ang tutulong sa'yo. Sa Japan, marami gustong tumulong, kaso hindi nila ma-express yung tulong. You need to read the facial expression. Sabi ko, patay tayo dyan. Gusto nilang tumulong pero hindi sila makatulong. Ganon din sa tunay na buhay. May mga taong gustong makatulong sa'yo pero hindi naman kaya. May mga taong tutulong sa'yo pero hindi yan tutulong habang buhay sa'yo. Hindi ka pwedeng umasa sa iba. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pwedeng umasa sa iba. Sarili lang at kay Lord. Kaya yung mga moment na wala kaming matanungan, sumakay na kami ng tren, bahala na Lord. Sumakay na kami kung Terminal 1 pa to o Terminal 3, tapos ang natitirang oras na lang, isa. Ay, Lord, guide. Yung discernment, na-guide ka ni Lord sa tamang desisyon dahil hindi mo alam kung anong desisyon yung gagawin mo. Hindi mo mabasa at hindi mo maintindihan. Si Lord lang talaga ang maaasahan. Umasa ka kay Lord sa discernment, umasa ka kay Lord, pray ka talaga, Lord, anong desisyon gagawin ko sa crossroad na to? Diretso ba ako? Kanan ba? Kaliwa? Marami kasing ganun. Pagdating namin doon sa airport, departure area, 3. Iba pa yung terminal May diretso, may A to Z. Tagal namin tumingin, sabi ko, pambihira. Alin kaya rito? Pag pumunta kami dito at mali, at dito pala, wala, late na. Kung dito kami, at dito pala, late na. So buti doon, merong isang volunteer na matanda din, konting English lang, H. So yun
lang, yung kaprasong information na yun, umasa ka na lang doon at bahala ka nang dumiskarte sa iba pa. Yung tinuturo ko sa inyo ngayon, na pag-asenso, yung mga dinaanan namin, konting tip lang to. Ang magpapa-asenso sa buhay mo, yung application mo sa konting tip na nakuha mo dito. Ikaw pa rin at ang Diyos. Amen? Kaya sabi ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Huwag kang magtiwala sa iba, huwag kang magtiwala din sa sarili mong kakayanan. Pag nagtiwala ka sa Diyos, kada kibot, Lord, ano na? Lord, ano na? Lord, medyo malabo itong nangyayari sa buhay ko, sa pangarap ko, ano na? Anong step na susunod? Ano na? Pray. The Lord will direct your step. Kaya importante yung prayer. Importante yung Bible reading dahil dun mo malalaman yung direction ng Diyos. So lastly, the power to change comes from God. Ang pagbabago, ang pagunlad sa Diyos nagmumula. Pero ang desisyon para magbago ang buhay mo, desisyon para umunlad, ang desisyon para may marating ka, sa iyo magmumula. The power to change comes from God, but the decision to change comes from us. Sino gustong magbago for good? Tayo. Natin sila. Meron po ba tayo mga first timer dito? Ngayon lang naka-attend dito sa Juhia. Pakitaas na po inyong kamay. Pakiwagayway po. Meron po ba? Makita. Ayan, meron. Pwede po ba kayo bumaba dito? Ipag-pray po namin kayo. Tapos na tayo. For closing prayer, we just want to bless you. Kung may nag-invite, pakisamahan. At yung mga gamit niyo po, bitbitin niyo na. Dahil tapos na po tayo after this prayer. Ayan. Harap po kayo sa akin. Welcome po kayo sa Jesus Our Hope. Kami po ay isang grupo na walang tinuturo kundi Bible lang at si Jesus lang. At yung tinuro kanina is from the Bible yan. At dito po, hindi po tayo mga spirikitik na panay-spiritual lang ang tinuturo. Because the true spirituality is practical. Ang tunay na spiritual na mga mensahe ay practical sa buhay. Kaya yung narinig nyo kanina, ito po ay practical. Pwede pong i-apply ito sa ating mga pamilya, personal, at pwede pong magpaunlad ng buhay natin. Ngayon, ang sentro po ng ating usapan, hindi natin kaya, hindi tayo magtatagumpay kung wala si Jesus. Kaya nga sabi ng John 15, apart from me, you can do nothing. Kung wala si Lord, wala talaga tayo, kahit anong galing natin. Kaya doon po tayo magsimula. Si Lord, papasukin natin sa puso natin, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Siya yung permanent tour guide. Yung mga tao na tumutulong sa atin, at samantala lang yan, magulang, kamag-anak, kaibigan, ka-Bible study, pansamantala lang yan. Pero si Lord, permanent tour guide. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. Lalo na sa panahon na nahihirapan tayo. Lalo na sa panahon na naguguluhan tayo, sa panahon na hindi natin alam ang gagawin natin, kung saan tayo pupunta, kung anong direksyon, si Lord, nandiyan dyan, hindi tayo iwan. The moment na tinanggap natin siya sa puso natin bilang Panginoon. So lahat tayo yumuko at pumikit. At kayo po na nandito sa harapan, just bow your head and lahat tayo, pwede natin itaas yung isang kamay natin sa Diyos. Tanda na kinikilala natin siya na siya lang ang tunay na Diyos na makakatulong sa atin sa anumang sitwasyon ng buhay natin at makakapagdala sa atin sa dulo ng ating mga pangarap. Pwede natin itaas yung isang kamay natin. Tayo po ay magtaas ng kamay kahit isa lang. At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, nakataas ang kamay, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras po ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa para iligtas, para baguhin, para ayusin ang aking sarili.
Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako. Linisin, ayusin, baguhin mula sa aking mga kasalanan. Kaya sa oras pong ito, pinapapasok kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagmamahal mo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibabagin yung mga kamay. Patuloy tayo yung bukod po. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan ngayon. Kilala mo sila. Alam mo ang lahat ng detalye ng kanilang buhay. At alam mo rin, Panginoon, kung ano yung pinagdadaanan nila sa buhay nilang ito. Kaya dalangin ko, Panginoon, patunayan mo sa kanila na ikaw nga ang Diyos na mabuti. Ikaw nga ang Diyos na mapagmahal. At ikaw din ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kahit anong pang sitwasyon ng buhay namin, kaya mo kaming abutin, kaya mo kaming ayusin, kahit sakit namin, kaya mong pagalingin. Kaya dalangin ko, mula ngayon, Lord, makilala ka nila ng lubusan na ikaw nga ang tunay na Diyos. Sa lahat ng nandirito ngayon, sa aming narinig, kaya ano, Panginoon, na i-apply po namin ito. Ito yung maliliit na tulong mula sa kapwa namin, mula sa mensahe mo sa iyong salita. Lord, na kung lalagyan namin ng application and execution ito, malayo ang aming mararating. Mataas ang aming maaabot. Tagumpay namin ay maaabot talaga. Kaya tulungan mo kami na maging seryoso, totoo sa aming mga narinig at gawin talaga namin ito. At Lord, sa dulo ng taong ito, makita namin yung malaking pagbabago dahil nagbabago kami araw-araw, nagpaplano kami araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, sa December, Lord, ng taong ito. Ang laki ng pagbabagong nangyari at ang laki ng pagpapalang matatanggap namin mula sa iyo. Kaya salamat, pagpalain mo rin kami this whole week. We thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.